making this video po fast and short para lang po maintindihan ng ibang hindi nakakaintindi regarding Makagago and FLM. Kasi after po nung nahuli siya, ang dami ng mga nangingialam, putting their nose where they don't belong at kung ano-ano pong pinagsasabi by just watching the press con na kawawa daw si Musin. First and foremost po, ako po si Jenny. I'm not a blogger. I'm an artist. Nainis lang po kasi ko dahil nanggigigil na ako dun sa satsat ng wala namang alam So, ito po, ginawa ko po itong short video. Short lang po ito. Mas mabilis lang. If you want to get all the details, si Makagago po, he has 50 videos about Mangusin, and si Adorable Caio po, he's a smart guy. Ang dami pong matututunan sa kanya. He explains it all well. Then si Bungo TV is going to the both side, explain niya rin po. Then si The Kings, if you want, he used to work with Mangusin. Kung comedy po gusto niyo sumaya. Then kay naman po, si Mac Pablo. Okay, gusto niyo makapagkwentuhan. He has details too. He used to be a follower of Mangusin too. Okay, so this video po kasi I've been watching. I'll introduce myself. I'm Jenny. I'm following Makagago for almost a year na po. So I've seen him sa YouTube, pero bago pa noon, ang nakita ko siguro 2 or 3 years ago, nakita ko tong video ni FLM, ni Francis Leo Marcos nga. So sabi ko, wow, Marcos. Sabi ko, but he doesn't look like Marcos. He's so ulik ba, So sabi ko, ay baka mayroong Marcos din na mukhang ulik ba, right? Then, yung first video that I've seen from him is yung may truck ng bigas na papasok sa Green Meadows. So Green Meadows, as we all know, Green Meadows are for rich people. So it's either you're a politician or you're filthy rich talaga pag nakatira ka sa Green Meadows. So I thought he's katiwala lang, So tapos nun, sinabi niya pa sa mga guard, you go to our house, bibigyan ko kayong mga sako ng bigas. Sabi ko, katiwala. Then the second video I watched, pumasok din sa feed ko, na he's inside the house. Siyang owner ng house. So sabi ko, ay, mayaman nga talaga. Kasi owner ng house. And he's going around the villages talking to people. Wala siyang seatbelt na. He's talking to the, telling, this is the house of a politician. Hindi sila tumutulong, ganyan. So akala ko parang siyang Robin Hood, na tumutulong. Tapos, pero I'm still confused kung bakit Marcos apelido niya. Kasi alam ko yung mga lahing Marcos maputi. Pero siguro may maitim din na siguro naiwan siya. Iniisip ko na lang, I justified it for myself. Maybe he's staying at when he was young, he's helping the workers sa farm, sa pagtatabako. Kaya siya umitim. Anyways, so yun, then hindi ko na siya nakita sa FB. I just watched 2 of his videos. Then I tried to find him in FB, wala na. So sabi ko, it doesn't concern me. Then yun nga, siguro 11 months ago, nakita ko nga tong video ni Makagago lumabas sa feed ko sa YouTube. Then, notice yung Francis Leo Marcos. Sabi ko, ito yung hinahanap ko Then, I didn't una nga, ayoko pang panoodin si Makagago kasi puro makagatas, maingay. Alam mo yun, sinisigaw, maingay. So, sabi ko, ano ba yun? Although, I got an interest nung sinabi niyang, this FLM, Norman Mangus, hindi ko nga alam na Norman Mangus ng pangalan nun FLM is a scammer. So, ayun, I got hooked onto it. Sometimes I don't want to watch it, pero talagang lumalabas sa feed ko until I followed him. Then, yun na nga, na-hook up na ako kasi syempre galit tayo sa mga scammers, right?
tapos yun, eto na, yan, I've been watching them for a year. Tapos itong nahuli, I become a kahombre, which is a kahombre, that's what Makagago calls his followers. So he has 3 million followers. So, ayun, yan, ang goal namin is, I try myself to help kahit on my own way na i-spread yung kasamaan nito ni Mangusin para hindi na siya makaloko ng mga tao. And for those people na kagaya ng may doktor ba daw yun, may doktor na I've seen it on the feeds ng nila Adorable Kayu, ni Makmak and Makagago, na this doctor is satsat ng satsat and saying na overkill daw yung pagkahuli kay Norman Mangusin, kawawa naman daw yung tao, ganyan. Tapos may isang senator din na kumompe din kay Mangusin. Hindi niyo po ba alam, yung mga kumakampi kay Mangusin, minamalas po. Talaga pong proven na po yan. Lahat po ng taong dumikit sa kanya, minalas. So, kagaya po nitong doktor na to, na doktor, ano ba yan? Samaniego ba? Mawasigal. Whatever is his name, no? Dakdak siya ng dakdak, hindi naman siya nagre-research. The clue is research, research, research. Yun po ang secret dyan. So, dakdak siya ng dakdak, nakawawa naman to, ganyan. Doc, and to that senator too. Although yung senator, alam ko kaya niya kinakampihan tong si Mangusin kasi pareho pala silang ugali. Which I didn't know, kasi idol ko pa yun Kaso I unfollowed him na. So, itong si Doc, yan pong kinakampihan nyo is, may case po yan ng human trafficking. Alam niyo po ba yun? Diba? Human trafficking. Siguro po hindi naman po tayo tanga na to understand what's the meaning of human trafficking, diba? So, nagre-recruit po sila ng mga taong to go abroad, especially mga babae. Kasi hinihingan niya pa ng $100 each kahit wala namang placement fee. Tapos pagdating po dun sa whatever countries they are, iba po yung sa job description na in-applyan nila, iba po yung gagawin nila doon. So may case po yan, nakulong po yan. I think he was nakulong 3 years, or I really don't know the details. But if you want the full details, meron pong video si Makagago ng 50 about them. Okay? So, ayan po, human trafficking. Tapos nakalabas lang po yan because of the mommies, yung mga OFW pong naloko niya, they call it mommies, na nagpaawa po siya, na ayun, pinadalan po siya ng pera, nakascam po siya, ayun, nakalabas po siya. So, dapat din po, kung hindi niyo po alam, nagla-live po yan sa kulungan. Dapat po, ma-filean din ang case whoever is the head of that kulungan during that time. Imagine mo, nakakulong ka, nagla-live ka. I mean, ano kaya yun? Saka po, baka hindi niyo po alam, nag-falsificate po yan ng documents. Imagine mo, hirap-hirap po kumuha ng passport, di ba? Siya po, nakakuha ng passport na ibang birth certificate ng date of birth niya, iba rin birth certificate sa passport. Siya din po naglabas na sa kagaguhan niya. Pinakita niya po, meron din po yung passport na Norman Mangusin, meron din pong passport yan na Francis Leo Marcos, di ba? O ito pa po, alam niyo po ba, hindi din po makauwi yan sa sarili niyang bahay. Kasi po yung tatay niya po galit na galit sa kanya dahil may ginawa po siya sa kapatid niyang babae. O hindi na po natin alam what's the full details, pero magtaka po kayo why his father wanted to kill him pag umuwi siya ng bahay. So it means it's really deep na, I don't know po, hindi na po natin i-elaborate yan kasi kawawa naman po yung kapatid niyang babae kung may expose pa. So ayan po yung mga kinakampihan nyo, ayan po, sa kakakampi-kampi nyo po dyan sa asat-sat nyo nang wala po kayong kaalam-alam, di po kayo nagre-research, nakita nyo lang pong viral, ayan po, yan, nakalkal po tuloy ni Makagago na once na nakulong din po kayo as a doctor. I don't know kung nakulong kayo before you become a doctor or nakulong kayo because
you did something wrong as a doctor. Hindi po natin alam yan. Pero nakulong po kayo. Ayan, nalaman po tuloy ng mga taong nakulong kayo. Ako hindi ko alam eh. Hindi ko nga po kayo kilala dyan eh. Pero ang dami pong nag-bar sa inyo because po na dumikit kayo, kampi-kampi kayo dyan kay Kulaong na hindi nyo alam kung gaano kasama yung taong yan. So ngayon po, nabash kayo na malamang wala po kayong pasyente, kaya vlog na lang kayo ng vlog, or I don't know what kind of doctor you are. From the background that I've seen your videos, parang sa clinic, laboratory, or whatever it is. So, tapos po, as a doctor, mura kayo ng mura. I mean, alam ko, mga doctors, dapat talagang malumanay yan. You know, pero nagmumura po kayo kagaya ni Mangusin. Kaya siguro kayo kampi kay Mangusin. Siguro may kapareho kayo ng attitude or whatever. So, yan po, mag-research po muna kayo. Kagais, ito rin naman pong si Senator. Naku, idol ko po yan. Imagine mo po, 22 million yata ang followers niyan. Tapos tatakbo pa daw ng presidente. Kaso, dahil nga sa sorry, I don't want to say kagaguhan because so sa maling pagkampi kay Mangusin, ayan, dinakalkal tuloy po yung buhay nyo. If you want to watch the full story, na kay ano po yan eh, na kay what's his name, Adorable Caillou. Nakita ko po yung interview po ng first wife niya doon. So, naku po, imagine niyo po, tulong po ng tulong sa ibang tao. Tapos, may sarili pala siyang anak on her first wife. Hindi man lang po sinustentuhan. And she's being bad to her wife. And hindi ko po alam din, nung pinanood ko lang po, 3 pa yata ang wife niya or 4, I don't know. But you can watch Adorable Caillou. Ando po lahat ng details na so ngayon po in-unfollow ko na po yung hinayupak na yan, keso tatakbo pa daw as being a president. So ngayon hindi na po gusto nyo po kung you're following this senator na bilib din po ka, dati po kasi talagang bilib na bilib ako dyan eh, yan po yung reporter that become a senator, tapos magkakapatid po yan. Yun na po, ang sama din po pala, kaya po siguro kinakampihan si Mangusin dahil parehong-pareho po sila ng ugali, you know. So, yung Mangusin din po yan, bastos po yan sa mga babae. Pati po si Mami Junisha na supposed to be nanay, yung age niya, nanay niya, sinabi niyang bakulaw. Kaya nga po syempre na-hurt kahit na sino naman pong anak na sabihang bakulaw ang nanay mo, di ba? Ayan, i-file lang po siya ng case ni Manny Pacquiao. Hindi lang po yun because of, kaya po mag-file lang case si Manny Pacquiao because pinagsasabi niya po sa lahat, nandun din po yung mga videos dyan and evidence kay Makagago na may utang daw po si Pacquiao sa kanya. Di ba po? Ganoon. May utang daw sa kanya, milyon-milyon. So, pati po ang mga Marcoses, si First Lady din po, tinawagan pa daw siya, nangungutang na when he was in Australia, ganyan-ganyan. Saksakan po kasi ng yabang nitong taong to and ilusyonado. Hindi niyo po alam kung may sira sa ulo yan. Sabi nga po ni Senator Manny Pacquiao, kung may sira siya sa ulo, talagang libre. Papagamot siya. And to all of the naman po dun sa mga maming na-scam po, kung hindi niyo po alam, marami pong na-scam yan, milyon-milyon. Dun sa mga, they call it mommies, the OFW from different countries like US, London, Japan, at kung saan sa Europe po, meron din sila sa Italy or na-scam po yung mga mamis dyan. I'm sad to say, sorry po sa mga mami, naging biktima kayo. Alam niyo naman pong mga Filipino, mga medyo tanga ng konti kasi they have a big heart. So, yung pagkamabait po natin, sinasamantala ng mga masasamang tao. So, nauuna po yung pagkabait, tapos natatanga na po, you know. So, next time po, although kawawa po kayo talaga, I pity you, pero next time po kasi, kung magdo-donate kayo, yung extra money niyo po, hindi po yung uutang kayo,
para lang po mag-donate. Ako po, wala po kung may extra money po ako, I will donate dito sa mga, what do you call this, sa mga NGOs, no? Kagaya po nung kabatch namin, ang dami po namin, yung batch po namin, ang daming dinodonate ng mga farmers or what. Ako po, hindi po ako nakakapag-donate kasi po wala man po akong extra money. I mean, kung may extra money naman po ako, dun po muna sa anak ko na lang kasi kailangan niya ng enrollment for dun sa apo ko, di ba? So, ganun po. Nakakaawa nga po talaga na walang kainan pabaho doon sa mga mamis. Kumuha kayo ng loan sa bangko para palabasin yan si Mangusin sa kulungan, you know. So, ngayon po, na-scam kayo. Ngayon po, nakalabas po siya ulit with a bail of 120,000 and I believe parang may nautunan naman po siya na magbigay ng 120,000. Another Filipina na naman po, mga OFW, hindi ko po alam. Kunin niyo po yung, I think, nasa trampoline pa yan sila Makagago, and sila Adorable Kayu, and si Batas, ayan, matalino po yun, lawyer po yun talaga. Si Adorable Kayu, matalino po yun. Marami po kayong matutunan doon. Tapos sila Macmac Pablo, si Bungo. Yan po mga follow nyo. Panoorin nyo po yung lahat ng details dyan. Andun po lahat. Kung gusto nyo po lahat ng details, ako summary lang. Kasi hindi naman po ako vlogger na yun, ipopost yung ganito, yung mga pictures or what. So doon po, ako din po I learned all about them is yun nga po by watching them kung paano po sila nagkakilala, si Makagago and FLM, because pinanood ko din po yung mga previous video na accept si Makagago ng Mayaman Challenge by donating lots of sacks of rice. Doon po sila nagkakilala ni FLM, but they really don't know each other. When the first person who filed the case is FLM, si Mangusin po. Siya po ang nag-file. Supposed to be na away-away lang yan sa as vlogger to vlogger, pero siya po ang nag-file. So kung ano-ano pong final niya, so nag-file na din po si Makagago. Pinasus. Nako, kung marinig niyo po yung sobrang kadiring mura po niyan, kung magmura po yan, minura din po yung binastos po yung magulang sa kaasawa po ni Makagago. Kung saka ganyan po yung magsalita sa sa mga babae, actually hindi ko nga po yan nadididi nga po kung panoorin niya kasi saksakan po ng pangit, saka patay gutom, hampas lupa. Alam mo po, pag nanonood po ako kay Food Genius, si Food Genius, so follow nyo, matalino po yun, ang dami din pong nagagawang, ewan ko how he does it, but nasusundan niya po si FLM. So, pag pinapanood ko po yan, binababa ko yung phone kasi yung makita yung face niya nanonood lang ako just to know what's happening, di ba? Kasi na-hook up na nga po ako eh. So, for those people naman po na gusto mag-file ng case, thank you po kay Napol kong Kalinisan, saka kay LTO. Ng LTO, sorry po nakalimutan ko yung name nyo. Ayan, yan po ang nagtanggal ng nirevoke po yung license ni Mangusin kasi driving without seatbelt, tapos kung ano-ano pa po, naglalagay po ng Marcos na plate number, ng face ng sticker, tapos gumagamit po ng sticker ng Office of the President. Imagine nyo po yun, nilagay po yung sticker sa kotse niya, Office of the President. Hindi, hello, that's illegal, diba? Hindi naman po siya kamag-anak talaga ni Presidente, or he is not working as sa President, diba? Hindi naman po. So, kaya ang dami pong ang dami pong kawalang hiyaan yan. So, wag nyo pong kampihan yan. Ako, ang joke nga po dyan sa Makagago groups namin sa Facebook mahihiya po si Satanas dyan kasi sobrang siyang sama. Sobrang sama po niyan. Nitong huli nga
nga po, meron pang i-scam na 2 estudyante. Buti na save po nila na. Buti itong 2 estudyante medyo nakaramdam. Bibigyan daw sila ng scholarship, ganyan-ganyan. Tapos, ang ituturo is gumawa ng mga fake account just to be a trolls. You know? Sobrang sama po niya. Tapos meron po rin yung case ng land grabbing somewhere in the province, Isabela or where it is. So yung details po kay makagago din po yung panoorin. So paano ka naman magkakaroon ng maraming lupa, hampas lupa ka nga sa kapatay gutom ka, di ba? Hindi ka nga Marcos eh. So kung ano-ano pong ginagawa niyang katarantaduhan na yan, scammer po talaga yan. Kaya wag po kayong kumampi dyan dahil walang hiya po yan. What if yung kamag-anak niyo po ang nabiktima niyan? Maawa naman po kayo pati po sa mga kapwa Pilipino, di ba? Especially OFW, porket they know na easy lang ang OFW dahil mababait ang OFW, that they got all the blessings and they wanted to share dahil ang galing sila sa hirap, di ba? I mean, ang hirap po maging mahirap. So, they're helping because they have a big heart. Ito naman pong mga scammer, yan po ang tina-target. And since po gumawa na rin po ako ng video for the scammers, isingit ko na rin po itong Sabi, lawyer Sabi, Susan Yance, and she has 5 more names. I-watch nyo po yung i-watch nyo po yung kay Adorable Caillou. Doon po makikita nyo po yung lahat ng pangalan doon na bogus names, na she pretends to be a lawyer, tapos ang ini-scam niya po yung mga OFW na gusto po magpa-anal. Yun po ang mga ini-scam naman niya. Tapos po, for some reason, nakapasok po siya sa group ni Makagago. I thought it's Makagago who introduced them to the group. Pero si Bungo pala, naisahan po rin si Bungo, na pinapaniwala niya kay Bungo na she's a lawyer. So, ako nung narinig ko yung boses niyan or pumasok yan sa live ni Mac Pablo, alam kong hindi na lawyer yan kasi bastos po yung bibig mura ng mura, saka wala pong yung mga lawyers po may pinag-aralan po yan, mga po yan, behave, saka decent, siya, naku, hindi po ako naniwalang lawyer yan. However, nung sinabi niya Makagago na he's part of his team, medyo sabi ko, maybe I was wrong, right? Pero ayun, lumabas din po ang totoo na scammer po siya, na nahuli siya long time ago, tapos ngayon sinabi niya na nagbago na siya, ganyan. Sabi niya pa na kung kailan daw siya nakahanap ng group, na ina daw siya doon, na nakahanap siya ng group, ina siya sa kila Makagago, ganyan. Tapos nagsorry pa siya na disbarred daw siya. Hello, how can you be disbarred? Sinungaling na naman po. How can you be disbarred kung you were never a lawyer naman? Hindi ka nga nakagraduate as a lawyer, hindi ka nga nag-aral as a lawyer Tapos ngayon sabihin mo disbarred kasi ko, blah 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 blah. Anyway, asar din po ako dyan kasi scammer din po, 'di ba? Ini-scam din yung kapwa OFW, kapwa Pilipino, hindi na lang po magtrabaho ng maayos na po yan ni Adorable Caillou na parang pinagbayad siya ng 300 something na for a service twice. Iba po yung pangalan na binigay niya, tapos dun sa account number, ibang pangalan po din po ang lumabas. Hawak po ni Adorable Caillou yung resibo nun. And when he questioned her, ano daw yun, pangalan daw ng anak niya yun, or kasama niya anak niya. I hope hindi po kasama yung anak niya kasi kawawa naman po yung anak niya, babae pa naman. Sana po hindi rin po mag-scam, kawawa naman I mean, sana magbago. Ayan nga po, sabi nga po namin si
what's his name, si Mangusin sa sobrang galing niyang panloloko, if he has a legit job, alam mo, he will excel on it. If he's a car salesman, I'm sure ang dami niya nabentang kotse. Kung realtor siya, I'm sure madami na siyang mabebentang bahay. So, yun lang po. Ang para po awareness lang po sa kung sino man po makapanood nitong video, kung naniniwala pa po kayo kay Norman Mangusin, please wag niyo na pong tulungan niya na makaloko pa ng ibang tao. Dapat po makulong na po talaga yan, makulong na, dahil ang dami na pong pinahirapang tao niyan. May namatay na nga po sa stress na niloko niya. Meron na rin pong nag-suicide. Yung isang babae po, panoorin niyo po yung kay Macmac Pablo. Andun po yung babaeng nagpa-press release, kaso wala pong naniwala sa kanya, hindi po siya masyado nabigyan ng pansin. Kagaya po nitong kay Makagago na thank you po kay Napolcom, kalinisan yan, and naniwala po. So ngayon po, yan nga po, na-file na po na siya ng case. Yung isa pong mamis na milyon po ang nakuha din doon, namatay na po for stress or some reason. Hindi ko po alam kasi mga details ng names. Kasi nanonood lang po ako po for awareness na alam mo po na i-spread ko din na hindi na siya makaloko. So yung mga details po kunin niyo po dyan sa mga vloggers, talagang they've been doing this for almost 10 years na. Ako po kakapasok, kaka-follow ko lang po within a year, 11 months, ganyan. So, yun po, dun naman po sa mga naloko ni Mangusin, mag-file na po kayo kasi po, nasa garage na ako. Mag-file na po kayo kasi leave din naman po sa Napolcom. Sabi po ni Sir Kalinisan na leave din naman po. So you can file na po. Yung iba po kasi reason walang money to file. You can file na po para tuloy-tuloy na pong makulong yan. And doon po sa doktor na dakdak ng dakdak, tapos meron rin pong journalist doon sa isang probinsya na dakdak ng dakdak din po. Make sure po mag-research po muna kayo. Saka kung you're good or matalino kayo as a doctor, hindi naman po kayo magiging doktor kung hindi kayo po masasabord na matalino kayo, doon na lang po kayong sa department nyo. Doon lang po kayong magpagaling, or kung gusto niyo sumausaw sa isang issue, mag-research po muna kayo. And para po dun sa senator na tatakbo daw sabi niya hindi daw siya tatakbo as presidente, talagang wag ka nang tumakbo kasi matatalo ka. Dahil yung mga taong naniniwala sa'yo, ako nga, naisahan mo naniniwala sa'yo, idol pa kita na akala ko tumutulong ka talaga. Yung pala sa sarili mong pamilya, hindi mo tinutulungan at masama ka pa sa asawa mo at ilang pang babae ang pinakasalan mo for your own sake, for your own, para lang may makuha ka sa kanila or whatever your reason is. Ayan, di nakalkal tuloy yung buhay mo. Pati ikaw, doktor ka, nakalkal yun, nalaman tuloy yung nakulong ka for some reason, di ko alam ba't ka nakulong. Yun lang po. Sana po yung mga naniniwala kay Mangusin, in case po makita nyo to na summary lang, short lang, is wag na po kayong maniwala, please. Dun sa mga naloko po, mag-file na po kayo, libre daw po. Libre, contact Makagago kung paano kayo pupunta doon. Sila po yung mga persons na talagang naka-involved. So, si Makagago po tulungan natin. He risked his life, his family's life for doing this. Para lang po makulong tong si Mangusin. Yan po ang aim. Pero we need to help him kasi hindi naman po kayang siya lang 'di ba? Dapat po may lumabas na mag-file na yung mga talagang niloko niya, na talagang inubos yung pera nila. Okay? So ganun po. So keep on watching po itong sila Makagago, Adorable Kayu, Batasan, then si Bungo TV,
The Kings, and Macmac Pablo. Yan po mga pinapanood ko. That's why I'm getting infos. Tapos si Puginius po sa Facebook. Then we have a group ng Makagago official, yung mga kahombe po. Andun po kami nag-release ng mga points of view namin, mga facts, para alam niyo po what's happening. Okay, thank you for watching, and you can also, ako po, hindi po ako talagang legit na vlogger na I'm just an artist. I'm doing YouTube for my arts. I make molds and glitters and resin, tapos po nagbablog din ako if I travel. Yun lang po. Pero in case po na may mga kuha po akong details to explain it fast and maiksi lang po, wala na pong mga different terms, sige po, gawin ko po ulit yun, and I hope all is well. So let's pray po na everything will be alright, and let's pray na talaga pong hindi na makalabas yan si Mangusin, at wala na pong tumulong dyan ng mga loko, kasi talaga pong scammer yan. Alright, thank you po, bye bye.